Should we forgive someone who does not ask for forgiveness? Madalas marami po kasing nagtatanong sa akin, Father, paano ko naman patatawarin? Hindi naman humihingi ng tawad Hindi nga niya inaamin ang kasalanan niya sa akin. Kailangan bang patawarin ang taong hindi humihingi ng tawad? Totoo, mahirap magpatawad. Kung ang iniisip natin, kailangan munang lumapit at humingi ng sorry itong taong nakasakit sa iyo. Pero, mga kapatid, tandaan niyo po, forgiveness is not about them. Forgiveness is about you. Marami sa atin nagpapatawad, pero hindi mabuting magpatawad. Aminin natin yan. Sinasabi nyo, ay, wala na sa akin. Nakalimutan ko na yon. Pero kapag nakita yung taong nakasakit sa kanila, sisimangot, nagbubwisit ka. Di po ba? Many of us forgive half-heartedly. Many of us forgive only in our mind, but not in our hearts. And many of you forgive in words, but not in deeds. Amen? Hindi buo ang pagpapatawad ng iba sa inyo. Ang tanong, paano mo ba alam na tunay ka nang nakapagpatawad sa isang tao? Ito po, ang tanda na pinatawad mo na talaga ang taong nakasakit sa iyo ay kapag naaalala mo yung masama nilang ginawa, pero wala nang sama ng loob sa iyo. Remember that. You have truly forgive somebody when you remember the bad experience, but you do not feel badly about it. Kaya nga, sabi ko po, imposible yung forgive and forget. Hindi totoo yun. Ang mabuting gawin, forgive and learn. Matuto ka sa masamang karanasan mo. Gawin mong aral yung masamang ginawa ng ibang tao sa iyo. Turn your wounds into wisdom. Ang susunod na tanong, ito po, paano ba tayo makakapagpatawad ng mabuti? How can we truly forgive from our hearts those people who have hurt us? Balikan natin ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Napakalinaw dito sa nabasang ebanghelyo. Una, sabi ni Jesus, be on your guard. Anong ibig niya sabihin? Asahan natin, masasaktan tayo ng iba. Whether consciously or unconsciously. My dear friends, expect people will hurt you. Be ready. People will disappoint you. Don't be surprised if others let you down. It is part of our life that people will fail us sometimes. And many times, people that you love are also the people that will cause you the most pain. Yan ang katotohanan. Kung sino pa yung minamahal mo, siya pang makakasakit sa'yo. Yes, hurts and pains from other people is inevitable. But here is the good news. Healing is possible. O nga naman po, no, mas masakit kapag hindi mo inaasahan. Sabi po ni Manny Pacquiao, narinig ko nung minsan, para daw hindi ka masaktan kapag sinusuntok ka sa boxing. Asahan mo, isipin mo, masusuntok ka. O nga naman po, no, mas masakit yung hindi mo ine-expect o inaasahan. At saka, talagang ganyan ang boxing. Hindi po ba? Suntukan. Meron bang boxing na nagtitinginan lang? Di ba wala? Ganyan din sa ating buhay. Expect life is painful because life is difficult. Amen? You will get hurt in life because people are difficult. Kaya nga po, yung mga ibang misis sa inyo, kapag nagrereklamo sa akin, anong sinasabi? Father, hindi ko inaasahan. Lolokohin pala ako ng aking asawa. Ang tagal-tagal na naming nagsasama.
Ang bait ko naman sa kanya, hindi ko siya inaaway. Bakit niya ako pinagtaksilan? Bakit niya ako pinagpalit sa iba? Mga kapatid, ano ang kasabihan? Expect the worst and hope for the best. Walang masama umaasa ka para sa pinakamabuti, pero nakalimutan mo, maghanda ka. Meron din masamang mangyayari sa'yo kasi ang mundong ito pinasukan na ng masama. Ayaw niyong makaranas ng masama, may isang lugar. Alam niyo kung saan? Sa langit. Di po ba? Gusto mo nang pumunta sa langit. Anong kailangan gawin? Di mamatay ka na. Di po ba? Kaya nga, pagkabait-bait mo man sa isang tao, minsan hindi niya ibabalik ito sa iyo. Mabait man ang isang tao nung nakilala mo siya, magbabago yan. Kaya kayong mga mag-asawa, tandaan niyo po, hindi naman Diyos ang napangasawa niyo. Ibig sabihin, yung partner niyo, hindi perpekto yan. Kung nga yung mga santo, merong nakalipas, may nagawang kasalanan, yung asawa mo pa kaya, hindi pa santo yan, ha? Hindi masyadong masakit. Hindi gaanong masakit. Hindi ka masasaktan kung inaasahan mo na. Hindi mahirap magpatawad kung nauunawaan mo. Normal lang. Kakasala ang tao, magkakaroon siya sa iyo ng atraso, makakagawa siya ng hindi tama sa iyo. But secondly, sabi po ng ating Panginoon, rebuke that person who have sinned. Pagsabihan mo yung taong nakasakit sa iyo. Kaya nga yung iba hindi makapagpatawad kasi nagkikimkim ng galit. Amen?